Welcome to another segment of the Praying Mom Podcast, Episode 9. Let's talk about boundaries patungkol sa mga in-laws, mga biyanan, hipag at bayaw. Importante ba talaga na alam nila kung hanggang saan lang sila upang sa ganun hindi sila makakasira sa relasyon ninyong mag-asawa? Napaka-importante nito kasi especially dito sa ating bansa sa Pilipinas, karamihan ng mga married couples nakikitira sa kanilang mga in-laws at dito sila nagkakaroon ng malalaking problema o issue. Bakit ba napaka-importante ang tinatawag nating boundaries o hangganan sa isang relasyon? Sa ating kultura sa Pilipinas, parang normal na lang na karamihan sa mga bagong kasal nakikisama sa kanilang mga biyanan sapagkat iniisip nila wala silang pera, wala silang pambayad ng renta. Sa isang tingin parang okay lang na tumira sa mga in-laws kasi nga makakatipid ka ng pera, rent-free ka pa, hindi mo na po problemahin yung buwan ng renta, libre sa pagkain, sa tubig, kuryente. But my question is this, hanggang kailan ka ba dapat tumira o makisama sa iyong mga biyanan? Gaano katagal? Are you willing to pay the price? Anong kapalit nito? These are the things that you need to consider bago ka tumira sa iyong mga biyanan. Sa mga nagtatanong, masama bang makitira sa biyanan? Well, pag-uusapan natin, iisa-isahin natin kung ano ba ang magiging problema sa future kung ikaw ay nakikitira sa iyong biyanan. Let me read in Genesis 2:24. At sinasabi rito, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Verse 25, kapahubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Sa binasa natin sa Genesis 2:24, there are 3 principles dito sa talatang ito. Unang-una, living. Sabi rito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina. So, it is very important na dapat alam mo kung single ka pa lang at plano mo mag-asawa. Ito dapat ang konseptong alamin mo na sa pag-aasawa, napaka-importante ang tinatawag nating living. Kaya nga nag-aasawa, di ba? Dahil handa ka na bumuo ng sariling pamilya, handa ka na mamuhay na mag-isa. It's sad to say na marami mga tao na iniisip nila na normal lang na makitira sa mga biyanan kung bubuo ka ng pamilya. Sa ating binasa, the principle of living o pag-iwan ng lalaki sa mga magulang ay napakahalaga. Hindi sinabi rito na titira ang lalaki sa bahay ng nanay at tatay niya, kundi sinabi rito na ang lalaki aalis siya. Iiwan niya ang kanyang ama't ina at magsasama silang mag-asawa. The second part of the principle ay ang tinatawag nating cleaving. Kaya nga aalis ang lalaki sa poder ng kanyang nanay at kanyang tatay at magsasama na sila ng kanyang asawa. So sa pag-aasawa, ayon sa ating binasa, kailangan handa ka na iwan ang iyong mga magulang upang sumama ka sa iyong asawa. So cleaving is very important part of marriage. Kasi kung hindi kayo magkasama ng asawa mo sa sarili niyong tahanan, hindi mabubuo ang pamilya na gusto niyong buuin. Ang third principle sa verse 25, sinabi, kapahubad noon ang lalaki at babae, ngunit hindi sila nahiya. Part of marriage, we need privacy. Kasi kung walang privacy, ang mag-asawa, paano sila bubuo ng pamilya? Kung walang privacy, kung may mga in-laws, biyanang lalaki, babae, mga hipag, bayaw, mga pamangkin, sama-sama sa loob ng pamilya, nasama-sama sa loob ng isang tahanan, ang mangyayari, ang mag-asawang ito, hindi sila magkakaroon ng privacy. So don't get me wrong, okay lang na sa simula, tumira ka sa in-laws mo, for example, hanggang 6 months habang nag-iipon pa kayo pambayad ng renta. Okay lang yon. Pero let's say na wala kang plano na lumipat, bumukod, it's a different story. Kasi nga, bakit ka pa nag-asawa kung wala ka namang planong bumukod at mag-umpisa ng pamilya? So boundary
is very important. Marami tayong narinig ng mga kwento, mga sad story, na maraming mag-asawa naghihiwalay dahil ang mga biyanang babae nakikialam sa pagpapalaki ng anak. Ang mga biyanang lalaki ganun din, at mga hipag, mga bayaw, at ang mga anak nag-aaway-away dahil sama-sama sila. That's why, bago ka palang ikasal, napaka-importante na maglagay ka na ng boundary. Alamin mo na kung saan ka dapat lulugar. Importante kasi na bago mamanhikan at magpakasal ang isang mag-asawa, dapat buo na to, napag-usapan na nila to, yung pamilyang bubuin nila. Another part of boundary is this: hanggang kailan ba dapat bigyan ng tulong ang iyong mga in-laws? I know in our culture, sa ating bansa, normal lang yun na tulungan mo ang iyong mga in-laws, yung mga biyanan na babae o lalaki. Okay lang na tulungan mo ang iyong mga magulang, ang iyong mga biyanan, kung nakakaluwag ka. At dapat mong alamin na once na nag-asawa ka, nag-iiba na ang priority mo sa buhay. Ang priority mo na ngayon, ang immediate family mo na ngayon ay ang iyong asawa at ang magiging anak ninyo. Kailangan kasi alam mo kung sino ba ang pamilya. Hindi masamang tumulong. Hindi ko sinasabi, wag mong tulungan ang mga biyanan mo kung nakakaluwag ka. Okay lang, pero dapat alam mo ang priority mo. Unahin mo ang asawa mo, ang pangangailangan ng asawa mo, at ang pangangailangan ng mga anak mo. I'm going to clarify something. Hindi ko sinasabi na palikuran mo ang mga magulang mo dahil nag-asawa ka na. Ang sinasabi ko, kung sanang papabayaan ang obligasyon mo sa iyong asawa at sa mga anak mo. Sa amin ng asawa ko, ang agreement namin, okay lang na tulungan ang mami niya at tulungan ng mother ko sapagkat widow na siya. Pero when it comes to our brothers and sisters na may sarili-sarili na mga pamilya, it's a different story. Sa amin ng asawa ko, uunahin namin ang aming mga anak. At kung may sobra, why not? Tutulungan namin sila. Mga kaibigan, you need to make sure at kailangang maging malinaw ang prioridad mo sa buhay. So anong mangyayari kung walang boundaries, kung wala kang nilagay na boundaries sa in-laws mo, sa mga hipag mo, sa mga bayaw mo, sa mga pamangkin ng asawa mo? Ang mangyayari, masisira ang pamilya mo. Magkakaroon kayo ng misunderstanding ng asawa mo at ng mga anak mo. At most of all, isipin mo, kaibigan, na may asawa ka na at ang responsibility mo, ang dapat mong unahin, ang top priority mo ay asawa mo na at ang iyong mga anak. Well, sana may natutunan ka sa ating pinag-usapan patungkol sa boundaries at ano ang kahalagahan nito. Magkita ulit tayo sa susunod na linggo dito sa The Praying Mom. Maraming salamat sa inyong mga suporta at sa pakikinig dito sa aking channel. Naway pagpalain kayo, gabayan ng ating Panginoon. God bless you all.